Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalaga na lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat dalaga ay may daladalang ilawan. Ang 5 sa dalaga ay hangal, samantalang ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng karagdagang langis. Samantalang ang matatalino, nagdala ng langis, bukod pa sa langis na nasa kanilang ilawan. Nabalam ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya inantok silang lahat at nakatulog. Nang hating gabi na, may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ng 10 dalaga, inayos ang kanilang mga ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan." Sumagot ang matatalino, "Baka hindi ito magkasya para sa ating lahat. Mabuti pa'y magpunta muna kayo sa nagtitinda ng langis at bumili ng para sa inyo." Kaya't humayo ang 5 hangal na dalaga. Samantalang sila'y bumibili ng langis, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 dalaga na nakahanda ay kasamang pumasok sa kasalan ng lalaking ikakasal at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Sigaw nila, "Panginoon, papasukin po ninyo kami." Ngunit tumugon ang Panginoon mula sa loob, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya, magbantay kayo. Hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Si Oliver ay isang batang 10 taong gulang. Si Oliver ay isang bata sa ika-4 na baitang ng mababang paaralan. Kapag ikaw ay naglalakad at nakasalubong mo si Oliver, hindi mo pa siya mapansin. Si Oliver ay isang batang nakakatawag pansin. Ang nakatatawag pansin kay Oliver ay ang kanyang paglalakad. Si Oliver, kapag naglalakad, nakayuko. Palagi, kahit kailan, kahit saan, si Oliver pag naglalakad, nakayuko. Kaya dahil siya'y laging nakayuko, hindi lang minsan siya'y nababangga, siya'y nabubunggo, sapagkat kung maglakad, palagi siyang nakayuko. Isang guro ang hindi nakapagpigil na pansinin at tanungin si Oliver. Sapagkat sa isip ng guro, bakit palagi nakayuko ang batang ito? Meron ba siyang sakit sa leeg? Bakit palagi nakayuko ang batang ito? Nahihiya ba siya? Mayahiyain ba siya? Bakit palagi siyang nakayuko? Kaya,
Sa hindi mapigilang paghangad ng guro, alamin ang kwento ng batang nakayuko, kinausap ng guro si Oliver, bakit ka laging nakayuko kung naglalakad? At ang paliwanag ng bata ay ganito, Ma'am, minsan po ako'y naglalakad. Sa paglalakad ko po, nakapulot po ako ng 100 pesos. Tuwang-tuwa po ako na nakapulot po ako ng 100 pesos. Nang sumunod ako'y naglalakad, nakapulot po uli ako. Sing-sing naman po na mamahalin. Nung minsan pong naglalakad ako, nakapulot din po ako ng isang laruan na matino, bago at maganda. Nung minsan pong naglalakad ako, nakapulot po ako. Kaya't magmula po noon, umaasa po ako na ako'y may mapupulot. Kaya lagi po akong nakayuko. Sa pag-asa na sa aking pagkakayuko, ako'y may mapupulot, may matatagpuan. Nang marinig ito ng guro, bagamat nagtataka, siya'y napatango. Siya'y palagi nakauyuko sa pag-asa na may mapupulot at mapupulot. Mga kapatid, upang tukuyin ang pagtuturo, ang pag-aaral, ang ginagamit nating salita ay turo. Turo. Ang salitang Pilipino na turo sa wikang Ingles ay may dalawang katumbas na salita. Turo, to teach. Turo, to point out. Ituro mo ang sagot sa tanong. Teach us the answer to the question. Teach us the answer to the problem. Ituro. Ang magturo ay maglahad ng kaalaman. Ang magturo ay magpaliwanag ng isang katotohanan. Ang magturo ay magpahayag ng isang kaalaman, katuruan, katotohanan. To teach. Ang ikalawa ay ituro. Ituro mo nga saan ang inyong bahay. Ituro mo nga kung saan matatagpuan. Ituro mo nga kung kanino. Ituro. To point out. Hindi siya nakatuon sa sarili. Hindi siya nakapako sa sarili. Hindi siya nakabilanggo sa sarili. Ito ay nakatuon sa iba. Ito ay nakatuon sa labas. Ito ay nakatuon sa malayo. At kung ating pag-iisipan, malalim at mayaman ang katotohanan ito. Sapagkat ito yung takbo ng ating kaisipan. Ito yung takbo ng ating pananalita. Bakit ka nag-aaral? Para po maging teacher. Bakit ka gusto mo maging teacher? Para po makatulong sa mga batang walang alam. Bakit ka nag-aaral? Para po maging doktor. Bakit gusto mo maging doktor? Para po gamutin ang sakit ng nanay ko pagtanda. Bakit? Hindi sapat na maging marunong. Marunong para saan? Marunong para kanino? Marunong para kailan? Marunong para saan? At ito ang pag-aaral. At ito ang pagtuturo. At ito, ang pagiging maalam, ito'y kulang at hindi sapat sa kanyang sarili. Kung sakaling ikaw ay marunong, may patutunguhan. Kung sakaling ikaw ay nag-aaral, may pupuntahan. Kung sakaling ikaw ay nagpapakatalino, may katwiran. Ang karunungan sa kanyang sarili ay kulang at hindi sapat. Ang karunungan sa kanyang sarili ay naghihintay, naghahanap, nag-aabang, sisidlan, luklukan, kasangkapan, tahanan. Ang karunungan ay bitin. Ang karunungan ay kulang. Ang karunungan ay kapos. Ang karunungan
ay may kakambal. Mga kapatid, sa pagbasa ngayon ng mabuting balita, ito ang natunghayan natin. May 10 dalaga, 5 ang hangal, 5 ang matalino. Kapwa sila may dalang ilawan. Hindi mo makikita ang kanilang kahangalan o katalinuhan sa taglay nilang mga ilawan. Sa pagpapatuloy ng kwento, doon palang lilitaw at lalabas ang kanilang kahalangan at katalinuhan. Wala silang dalang langis. Wala silang baon na langis. Ilawan para saan? Ilawan para kanino? Ilawan para kailan? Yun ang kulang sa mga hangal. May dala silang ilawan at may dala silang ilawan. Tama na at sapat. Sa mga matatalino, may dalang silang ilawan. Para kanino ang ilawan? Sa akin? Hindi. Para sa lalaking ikakasal. Para kailan ang ilawan? Ngayon? Hindi. Baka bukas hanggang bukas. At ito, ang tinuturo sa atin ng mabuting balita, karunungan. Karunungan ay hindi sapat. Karunungan ay hindi gapat. Karunungan ay may karugdong. Karunungan ay may kasunod. Karunungan ay may kakambal. At itong pagnilayan natin, karunungan at ano? Sino? Kanino? Alin? Kailan? Karunungan at 3 bagay. Una, karunungan at kapangyarihan. Karunungan at kayamanan. Karunungan at pag-ibig. Ito ang unang katotohanan. Ang karunungan ay laganap. Ang karunungan ay nagbibigay katangian. Ang karunungan ay nagbibigay kulay. Ano ang maging kapangyarihan ng walang isip? Nakakatakot yun. Nakamamatay yun. Ano ang umibig nang hindi ginamit ang isip? Baka mapahamak ka. Ano ang kayamanan na walang isip, na walang pag-aaral, na walang karunungan, na walang katalinuhan? Masasayang at masasayang ang lahat. Hindi lang masasayang at masasayang ang lahat. Nakatatakot ang kapangyarihang walang isip. Nakatatakot ang kayamanang walang isip. Nakatatakot ang pag-ibig na hindi ginamitan ng karunungan. At ito, ang unang mabuting balita, karunungan. Ang karunungan at ang kapangyarihan. Ang karunungan at ang kayamanan. Ang karunungan at ang ating mga damdamin. Paano kung ikaw ay magalit at hindi mo ginamit ang iyong isip? Paano kung ikaw ay umibig at hindi mo ginamit ang iyong isip? Saan tayo pupulutin? Saan tayo hahantong? At ito, ang unang mabuting balita, hindi sapat na ikaw ay maging mayaman. Magdasal ka sa Diyos ng karunungan. Para magkaroon ka man ng kayamanan, alam mo pa paano ubusin. Kailangan mo ng kapangyarihan. Humingi ka sa Diyos ng karunungan upang ang taglay mong karunungan ay hindi makapahamak sa iba o sa iyo. Umiibig ka ba? Humingi ka ng karunungan upang ang pag-ibig na ito ay hindi magkamali, maligaw, at ikaw ay masaktan at magdusa. Karunungan. Karunungan at maraming bagay. Kahit ang mga kasangkapan, kahit ang cellphone, kahit ang social media, kailangan niya ng karunungan. Yung iba, post ng post. Yung iba, pakipagkaibigan ng pakikipagkaibigan sa social media. At ano nangyari sa atin? Nakabuti ba? Nakatulong ba? Umangat ba tayo? Umunlad ba tayo? Karunungan. Ang karunungan ay kapatid ng maraming bagay. Ang karunungan ay kakambal ng maraming biyaya. Ang karunungan ay hindi sapat sa kanyang sarili. Kailangan niya ng luklukan. Kailangan niya ng sisidlan. Kailangan niya ng tahanan. Kailangan niya ng kasangkapan. Karunungan. At pangalawa, karunungan at buhay. Karunungan at buhay. Kung sakaling ikaw ay marunong, hindi para pumatay,
Kung sakaling ikaw ay nag-aaral, hindi para mamatay. Kung sakaling ikaw ay nagiging marunong at matalino, hindi para sa ikapapahamak, kundi para sa buhay. Ito ang pangalawang katotohanan. Ang karunungan ay kasangkapan ng buhay. At ito ang nakapagtataka, at ito ang nakapagtataka, nagiging marunong para lumikha ng ikamamatay ng tao. At hindi mo yun maubos maisip. Karunungan, papatay ng sanggol. Karunungan, papatay ng matandang inutil at walang silbi. Karunungan, wawasak ng buong bayan sa pamamagitan ng digmaan. Anong karunungan niyon? Ang karunungan ay para sa buhay, hindi para mamatay. Ang karunungan ay buhay, gumagalaw, kumikilos, umaangat, umuunlad. Hindi lang ito karunungang nakakulong sa ating mga utak. Hindi ito karunungang nakakulong sa ating mga bungo. Maraming tao, maraming alam, pero walang saysay na kaalaman, walang kabuluhang kaalaman. Alam mong magmura, pero hindi ka marunong magsaing. Alam mong magdabog, pero hindi ka marunong magligpit ng iyong pinagtulugan. Anong karunungan iyon? Anong karunungan ng bagay na iyon? At ito, ang pangalawang katotohanan, hindi sapat na maging maalam, hindi sapat na maging marunong, hindi sapat na maging matalino, hindi sapat na maging matayog ang iyong pinag-aralan. Karunungan at buhay. Karunungan at buhay. Pangatlo, ang Diyos. Karunungan at Diyos. Hindi lang minsan si Jesus ay tinawag na guro. Kung may pagmumula ng karunungan, ito ay ang Diyos lamang. Hindi ang mga paaralan, hindi ang kapwa-tao natin, ang Diyos lamang. Ang karunungan na nanggaling sa Diyos nagliligtas. Ang karunungan na galing sa Diyos nagbibigay kaganapan. Ang karunungan na galing sa Diyos ay isang kapangyarihan, isang kayamanan, isang kaganapan. At ito, ang pangatlong katotohanan, karunungan na naghahatid sa langit. Karunungan na naghahatid sa buhay. Karunungan para magtapuan ang ating kaganapan. Kaya naman, kulang ka sa karunungan, Diyos, si Jesus, Espiritu Santo, tanglawan mo kami, lukuban mo kami, puspusin mo kami, akayin mo kami, patnubayan mo kami, gabayan mo kami. Karunungan. Ito ang pangatlong mabuting balita, ang karunungan at ang Diyos. Hindi mo pwedeng ilayo, hindi mo pwedeng ibukod, hindi mo pwedeng ihiwalay ang karunungan at ang Diyos. Sa misang ito, yan ang ating panalangin. Karunungan. Karunungan. Sapagkat kung sa biyaya at sa biyaya, hindi tayo kulang at kapos. Kung sa panahon at sa panahon, hindi tayo kulang at kapos. Kung sa kapwa, hindi tayo kulang at kapos. Kulang lang tayo sa karunungan. Hindi ka maalam paano igalang ang iyong magulang. Hindi ka maalam paano ubusin ang iyong oras. Hindi ka paalam paano gagamitin ng maraming biyaya na bigay ng Diyos. Karunungan. Karunungan lamang mula sa Diyos. Sa misa ito, iyan na natin panalangin. Sa panahon ng COVID-19, kailangan natin ng karunungan. Karunungan para matagpuan na ang bakuna. Karunungan para maingatan ang ating mga sarili at maiwasan natin ang paghawa. Karunungan mula sa Diyos na magliligtas sa atin sa mga panahong katulad nito. Sa misang ito, yan ang aking panalangin. Sana tayo mga taga-Kabkabe na taga-Townsite maging marunong sa Diyos lamang.